Buenos dias, damas y caballeros. Dito sa Vlogcaster Channel, very independent tayo. In a way, yung nakita nyo naman na repeated vlogs natin, inuupakan natin yung National Unity Party, sila Sara, sila Mike Defensor, sila Baligod, because we believe yung effort or plano nila para pabaksakin ang Marcos administration goes contrary to the interest of the country. So, syempre, sa iba, syempre, masaya sila. Parang dinedefensa natin si President Bongbong Marcos. Pero we are actually defending the country. Ang country talaga ang importante sa atin. Kaya ang loyalty natin sa country and people lang. Pero hindi ibig sabihin, perfecto na ang Marcos administration kaya dinedepensahan natin yan. Hindi rin, pupunain rin natin yan, lalo na kung may reason at nakikita natin, dapat talaga i-remind natin itong gobyerno na mali yung ginagawa nila. Isa na dito at hindi natin na-vlog early on dahil naging busy tayo sa other issues, ay itong criticism ni former senator and now mamamayang liberal Congresswoman Leila De Lima dito sa pagbuwag ng Independent Commission for Infrastructure. Dito diretsahan na ang banat niya kay President Bongbong Marcos na sinasabi niya na parang in short, parang binudol-budol tayo lahat. Nabudol na naman tayo dito sa pag-create ng ICI, and then kahit hindi pa tapos ang trabaho, pinatay na. At hindi rin gumawa ng mas stronger ICI by supporting yung bills nila Leila De Lima at Tito Soto sa Senado. At yung kay Leila De Lima, Independent Commission Against Graft and Corruption. So sayang, no? Kaya ito ang statement niya recently. Sabi ni Leila De Lima, sa hinaba-haba ng prosesyon, sa dinami-dami ng pasakalye, sa pagsasara rin ang tuloy, so pagsasara ng ICI, nilatag pa bilang Independent Commission for Infrastructure, pero hanggang flood control lang pala ang titingnan. Iilan pa nga lang ang naimbestigahan. Wala ring silbi ang ginawang live streaming. Having a lot on its plate, President Marcos Jr. just let ICI shut down instead of acting to certify as urgent our proposed ICAIC law, which would create a more independent, more fully equipped, and empowered body to take over ICI. Tama. Pinasara na itong ICI tapos di naman pinausad yung ICAIC bill. Ginawang priority raw pero wala naman nangyari. Hindi natin ito dapat tatantanan. Kasama ito sa sinisigaw ng taong bayan. Pagalawin nyo na ang baso. At panghuli, sabi niya, otherwise, it is becoming clearer by the day that the public is just being taken for a ride. O nabudol-budol lang. It is becoming clearer by the day that the public is just taken for a ride. Napaasa lang ang administrasyon sa pangako ng seryosong investigasyon at paanunsyo-anunsyo pang may mga big fish na makukulong sa biggest corruption scam in our country. Hay nako, to say that we're disappointed is an understatement. Mahiya naman ang administrasyon ito. Yan, very, 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 very strong statement at last from Senator Leila De Lima. Sandali, nagwa-warning yung kwan ko. Yung sandali nagwa-warning yung sugar tester ko.
Sandali ha, tignan natin bakit ba siya nagwa-warning. Kasi medyo kumain ako ng mga pandesal. Pati, 2:42. O sige, mag-inom na tayo ng gamot. Sandali muna ha, inom muna tayo ng gamot. Inom na tayo ng gamot. Andito lang ha, bago tayo tuloy. Gano'n na palang gamot dito. Sandali ha. Saan ba yung gamot natin? Wala na. Di bali na. Ilakad na lang natin ito. Bababa rin ito. Kung naglalakad na tayo. Sige, ilakad na lang natin. Andito yung pusa namin. Si Royal. Sige, bababa rin yan habang naglalakad tayo. Okay. Sige. Lakad na tayo. Para bumaba ang sugar. So, yan yan buti naman, yun lang, syempre, kaya please share this vlog. Please like this vlog, para mapunta ito sa inbox ng mga kababayan natin. Suportahan naman natin si Leila de Lima. Hindi pwede natin hayaan ito na mamamatay na lang yung ICI pagkatapos tapos na, yun na lang, ganun na lang. Si Kwan lang nakakulong, si Bong Revilla, at si Diskaya lang, at yung iba pang mga hindi naman kilala, yung na mga opisyales ng DPWH. So kuha na lang ba, parang sacrificial lamb lang yung ilan, kumbaga sasampulin lang, pero lahat lusot. Mga 1,500 katao daw yan, mostly congressman, contractor, kamag-anak nila, kasosyo nila, campaign contributors nila ang involved dyan sa katiwalian. Pero bakit kwan lang, ang mga wala pa ata mga 10 nakakulong ngayon. Bakit ganun? At wala na tayo narinig sa mga kaso ni, si Kwan daw malapit na daw, si Joel at si Jinggoy, pero kay Cheese wala na tayo narinig. Wala na rin tayo narinig yung kay, sabi ni Ping Lacson, 3.5 billion allocable funds ni Amy Marcos. So talaga tama ito si Leila de Lima, at parati na rin natin sinasabi yan. Nabudol lang talaga tayo. Tingnan nyo, kahit yung kinlan ba yun, 15 ba yun, contractor, yung pinangalanan ni Presidente sa mahiya naman kayo speech. So doon sa 15 ba yun, 15 o 20, yung sabi na corner yung 100 billion na flood control funds. So ilan na nakakulong doon? Isa lang. Si Diskaya, mga Diskaya couple. Pero one company lang yun. Or 2 companies sa list. Pero syempre Diskaya pa rin yun. So paano na? Where are the rest? Tsaka congressman, mga 200 ata involved dyan, or 300. Saan na? Remember yung insertion ni Cheese, 142 billion, 142.7 billion. At na-report lang noon yung DBM. Selective reporting lang, na-leak sa media before SONA last year. Yung kay Cheese lang na 9 billion. Kay Bongo 3 billion. At kay Joel 13 billion. So more than 20 billion lang yun. So saan yung another 120 billion? Kanino napunta yun? Kaninong congressman napunta yun? Bakit hindi sila naimbestigahan, nakasuhan? So wala talaga. Na tama talaga ito si Leila de Lima. Parang it's all for show. Pakita lang sa atin. At syempre
panggogoyo lang, niloko lang tayo lahat. We were all taken for a ride. So itong masakit, tamang-tama si Leila de Lima. Kasi pwede, okay, sabihin natin okay, nag-resign, dalawang membro ng komisyon. In fact, 3 pa nga. Pero marami naman dyan ma-appoint. At marami rin yan gustong tulungan yung natin, bansa natin. Good morning. Marami rin dyan mga patriotic na Filipinos wanting to help, wanting to be part of the historical body, the ICI, to investigate. Pero after nag-resign yung dalawang commissioner, hindi na nag-appoint si President Bongbong Marcos ng replacement nila. So kumbaga pati siya alam na niya na yun na talaga ang plano. Ipakita lang sa atin na may ginawa siya. Pagkatapos kasuhan lang yung iilan. Akala nga natin tatalunin niya yung record ni Pinoy na napakulong ng 3 senator. And we're not talking about ex-senator tulad ni Bong Revilla, ex-senator. Sitting senator talaga. And a president. Ito wala wala. Yung kay Pinoy, at least yung nag-initiate yung kaso laban kay Gloria Macapagal Arroyo sa time niya. Ito kay President Marcos, sabihin natin okay, napakulong niya natapon niya si Duterte sa The Hague. Pero nagsimula itong kaso 2018 naman sila Senator Trillanes naman at mga volunteer lawyers ang nagsimula nito So hindi pa rin talaga true accomplishment na kumbaga na-inherit lang ni President Bongbong Marcos ang kaso ni Duterte. Pero hindi siya nag-initiate, wala nga siya nag-initiate na investigasyon sa mga EJK pagpasok niya sa pwesto dahil sa unitives na coalition nila. Kasi ngayon ganun ang lumalabas kasi sabi ng mga Duterte magnanakaw ang Marcos administration, sabi ng Marcos administration magnanakaw yung Duterte administration. So unitives united in robbing the country. Totoo talaga. So yun lang yun lang ang kuha natin na nabudol-budol talaga tayo. Nabudol-budol. Wala na, nakalimutan na. Nawala lang parang bula yung 2 trillion. Nothing. It had gone to waste. Hindi na ma-recover. Ayan, marami nang walking, biking. Pag Friday, Saturday, Sunday, allowed na kasi yung mga taga Quezon City, Marikina, taga Rizal na mag-walking and jogging dito. Allowed na sila sa main sa main road, pero hindi sa mga individual subdivision. 7 subdivision meron dito. So sige, hanggang dyan na lang tayo. Let's support na panood nyo naman yung pahayag ni Leila de Lima. Let's support her. Tigil na yung budol-budol. Dapat suportahan ni President Bongbong Marcos ng he should give a serious support dito sa pag-create ng Independent Commission on Infrastructure. Hindi pwede hindi pwede basta patayin na lang yung ICI at wala naman malagay ng independent body. Sabi niya gagawa ng trabaho ang may music na naman dyan, talaga tayo nainis. Sige, turn back. Hindi pwede mga copyright kasi tayo dyan sa music.
Okay, hindi kasi pwede na ibuwagin na lang yung ICI. Pagkatapos ibabigay yung trabaho sa kwan ah, sa Department of Justice and Ombudsman. Tingnan nyo ngayon, ano na ngayon, March na, wala pa nga kaso. Ibig sabihin, hindi kaya ng Ombudsman at DOJ. Kaya kailangan talaga to yung si Laila de Lima. Magtayo ka ng tulad ni ginawa ni Cory Aquino, yung PCGG, Presidential Commission on Good Government. Tingnan nyo, hanggang ngayon mayroon pa PCGG eh. Tuloy pa rin yung investigation sa Marcos sa ill-gotten wealth eh. At naka-recover na sila ng billions, hundreds of billions from the Marcoses. So ito rin, yun na nga, one family lang eh. Ito rin involved 1,500 officials and contractors. So dapat siguro kung seryosohin itong investigahan, abot ito ng mga 4 to 6 years of investigation and filing of cases and following up on those cases. Kaya dapat talaga meron talaga independent commission para investigahan itong infrastructure. Hindi, sabi nga ni Laila de Lima, hindi lang dito sa flood control ang may katiwalian. Marami rin ibang projects. Pero siguro marami rin ibang infrastructure projects. Pero siguro yun talagang dahilan na pinatay na ni President Bongbong Marcos. Dahil natatakot siya. Involved rin yung pamilya niya. O malay natin, baka siya. Okay? So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all. And see you in my next vlog.